Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PCSO at ng PhilHealth. Tampok ngayong Sabado sa Special Report, mga mamamayan ng Masinloc, Zambales humihingi na ng pagbabago. At buhay ng pasyenteng may cancer, inililigtas ng PCSO. Nung di na matiis ng mga Pilipino ang diktadorya, nagkaroon ng edge sa people power. Sadyang iba na nga kapag ang taong bayan ang nagbuklod-buklod para sa isang adhikain. Magandang hapon, ako po si Errol Dacame. Ngayong Sabado sa Special Report, panoorin nyo ang ating tampok na istoryang mga mamamayan ng Masinloc, Zambales nagnanais na ng pagbabago. Narito ang aking report. Ito ang bayan ng Masinloc sa lalawigan ng Zambales. May magagandang baybayin at higit sa lahat, napakayaman sa mineral. Sa bayang ito matatagpuan ang pinakamaraming reserve ng chromite sa buong mundo na minimi na ngayon ng ilang makapangyarihang tao. Kaya lang, sila lang ang yumayaman. Ang bayan, heto, nagdarahop. Walang trabaho. Pag may nagkasakit, walang matatakbo ang ospital. At inirereklamo ng marami ang sobrang pamumulitika ng nakaupo sa halip na maglingkod ng pantay-pantay. Ilan lamang ito sa mga dahilan na nagsilbing mitsa upang ang mga leader sa bayan na dating magkakatunggali ay nagsama-sama ngayon sa pangunguna ni Arsenia Sanyanglim upang mabago ang hindi kanais-nais na mga nangyayari sa Masinloc. Kaya ako nag-decide na lumaban. Dito sa bayang ito, hinikayat pa ako lahat ng oposisyon, nagsama-sama sa bayang ito. Na ultimo kamag-anak nila, kinausap ako, na tumindig. Pinag-isipan ko po na matagal, kinausap ko ang asawa ko. Dahil okay na ang buhay ko eh. May anak akong dalawa, maganda na yung hanap buhay ko, sapat-sapat na para mamuhay kami ng tahimik. Dahil ang politika alam ko magulo, delikado, risky, pati buhay mo nakataya na dyan. Pero hindi ko po matiis na makita mga kababayan ko sa ganitong katayuan. Kaya mabuti na lang pinayagan ako ng kabiyak ko na lumaban ulit at tumayo sa matuwid na paninilbihan. Totoo po yan sapagkat nung mga nakaraang politika po ay nandun po ako sa kabila. At ngayon po ay ito yung panahon na upang magkaisa po ang lahat ng mga politiko na isa lang ang itaguyod upang sa ganon ay mayroong pagkakataon na mapagbago ang itong bayan ng Masinloc. Yun nga po, yung unification ng bawat isa, ang layunin ay para sa mas magandang kinabukasan ng bayan ng Masinloc. At gusto po ng bawat isa rin, katulad ko po, na mabago rin po. Nagkaisa kami dahil sa isang adhikain namin, lalong-lalo na sa kapakanan ng bayan ng Masinloc. Kakaisa kasi kami para naman makita namin ang pagbabago ng bayan ng Masinloc. Kasi nga po, sa tagal ng panahon na nanunungkulan sa bayan ng Masinloc, ang dating mga nakaupo ay wala naman po talagang nakikita na pagbabago. Sumama ako dito sa grupo ni Madam Sinyang dahil alam ko ito ang matuwid na daan sa tungo sa ikauunlad ng aming bayan para naman mabago ang pag-iisip at pag-iisip ng tao tungkol sa politika. Dahil napakatagal na rin po ng panahon na nanunungkulan itong administrasyon na to. Pumalit lamang po yung asawa, yung dati pong mayor namin. May 20 taon na nanunungkulan dito sa bayan ng Masinloc. Si
Siguro naman po yung mga tao nga dito sa Masinloc naghahanap po ng talagang pagbabago at pag-asenso po ng tao. Kaya nga po ako nag-decide na sumama kay Madam Arsinia Halatalim upang siguro mabago ang pamamalakad sa aming bayan kung sakali at manalo si Madam Arsinia Halatalim itong susunod na halalan. At napakaganda po ng puso ni Madam Arsinia Halatalim. Sa pinakamayamang sa bayan na bayan sa buong sa Zambales, ang Masinloc na. Napakayaman po nito. Nandito po yung Napocor. Nandito yung dagat namin, napakaganda, yung bundok namin. Anong ginagawa po nila? Yung mga mina dito sa amin, sila pa mismo. Gusto pa nilang sirain yung dagat namin para paglagyan ng mina. Siyempre, bayan namin to, kailangan ipagtanggol namin. Kasi nakita ko rito sa bagong partido ni Madam Sinyang na maganda po yung kanyang hangarin sa ating bayan ng Masinloc. Kaya siguro nagkaisa kayo yung lahat ng dating magkalaban-laban dahil nagkaisa kami sa laban na to para baguhin natin ang sistema ng politika dito sa Masinloc. Si Arsenia Senyang Lim, tubong kuto mula sa isang mahirap na pamilya, subalit hindi siya nagpatalo sa mga pagsubok, nagpunyagi, nagsikap, at dahil sa kanyang kasipagan at pagiging maparaan, umasenso ang kanyang buhay at nagkaroon ng isang masayang pamilya. Sanhi ng malalim na pagpapahalaga sa mga magulang, itinayo niya ang Arthur Castro Halata Foundation Incorporated na naging instrumento sa pagtulong niya sa mga kababayang nangangailangan. Tulad ng pinatutunayan na ng napakaraming taga-Masinloc, wala pa man sa pwesto na ipadamanan ni Senyang Lim ang kanyang tunay na malasakit sa kanyang mga kababayan. Ang mga magsasaka, suportado niya ng abono at tiniyak din ang patubig. Nagresulta ito sa magandang ani ng mga may palayan. Marami ho kami na naging beneficiary niya dito. Buong magsasaka ng buong Masinloc ang alam ko na benepisyohan ng fertilizer, pagkatapos yung project niya na irrigation dito. Maganda po. At saka nakatulong ng gusto yung binigay niya sa akin. Ako gusto kong pasalamat sa kanya kasi hindi pa siya naging isang mayor o kaya nagkaroon ng katungkulan dito sa bayan ng Masinloc. Tumutulong na siya sa mga magsasaka, mga mahirap dito sa bayan ng Masinloc. Opo, meron po, sir. Kasi po yung project yung nasa yung nagbigay siya ng namin yung yung tubong mahaba para po sa aming patubig sa baba. Ganun po yung binigay ni Madam Sinyang. Si Madam Sinyang po, malaking tulong sa aming Opo, marami pong salamat kay Madam Sinyang at sa mga ibang kasamahan niya. Yan po lang po masasabi ko. Ang mga nawala ng tirahan sanhi ng sunog, dinatis ni Senyang Lim at tumulong siya ng mga materyales sa pagpapatayong muli ng kanilang mga tirahan. Ang nakaupong alkalde ni hindi man lang daw sila sinilip sa kanilang mahirap na kalagayan. Mayroon, bigay sa amin ng yero po. 10 yero. Kada 40 families yung nabigyan po. Malaking tulong naman po, sir. Maraming salamat po kay Madam Sinyang sa pagtulong sa amin sa pagbigay po ng yero. Ang mga mangingisda, sinuportahan niya sa pamamagitan ng mga payaw or artificial reef upang dumami ang mga nahuhuling isda na ikinatuwa naman ang kanilang hanay. Pasalamat kami kay Ma'am Sinyang. Pinautang kami noon. Rin sa panggastos. Siguro mag 31 kami piraso. Minsan mag-party-party kami ng rice mill. Malaki, rice mill na higit. May siyang daan ang party namin, porsyento. Maganda yun. Marami po, sir. Mayroong mga huli 20 tons.
Maganda ang payaw, yan ang hanap buhay namin dito eh. Lahat tinutulungan ng foundation hanggat makakaya. At dahil di maramdaman ang malasakit ng LGU, siya na ang umaaruga sa mga kababayan. Mabuti na lang at nagkaroon ako ng kabiyak na nakakaunawa sa akin sa pagtulong. Nakakaintindi na kung saan ako masaya, ay sinusuportahan niya ako. Lagi kong sinasabi sa asawa ko, ang sukatan ng tagumpay ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng pera at kayamanan mo. Ito ay nasusukat sa mga taong hinahatid mo para magtagumpay rin sila sa kanilang buhay. Yun ang basehan ng tagumpay. Dahil sa pagiging pro-life ni Sen Yang Lim, hindi na mabilang ang mga taga-Masinloc na kanyang ipinagamot sanhi ng iba't ibang kritikal na karamdaman. At sa kabutihang puso, nailigtas niya ang maraming buhay. Yun nga po sabi ng doktor na uoperahan daw ako. Ngayon namang problema ako dahil wala kaming pera mag-asawa. Ngayon, sabi ng doktor sa akin, kailangan ate, sabi niya, hindi po muna. Kailangan ate, sabi niya, maoperahan ka na kung gustong pang mabubuhay. O sige, sabi ni Madam Senyang, yun na lang dudukutin lang at maliit lang yan. Di, sabi ko, Madam, wala po kaming pera. Sige na, huwag kayo mamumroblema. Akong bahala dyan. Sobra-sobra na po yung tulong na nabigay sa amin. Wala po, basta napulot lang po nila ako sa may daanan na hindi ko po alam na gano'n na po ang nangyari sa akin. Tapos dinala po ako sa may hospital. Mauna po sa Candelaria, tapos dinala po sa iba pero hindi po magamot din sa iba gawa ng naano po ang aking ulo. Pero gawa po ng aming kapitan na si Efren Idilior sa Barangay Bani po. Tinawagan po si Madam Senyang para tulungan po kami. Tulungan po yung misis ko na bigyan po ng halaga na para po gamitin namin papunta po ng Olongapo Gordon Hospital. Madam Senyang, marami pong salamat sa mga bagay na binigay niyo sa amin, lalo na po sa mga tinulong po ninyo sa amin at sa gagawin niyo pa pong tulong para po sa amin kung sakasakaling nandyan pa po kayo. Nung dinala po ako sa emergency, wala na akong malay. Kaya lang, kung nalaman na yung Madam Senyang at alam ko kapitan namin sa Bani, inalokan ako ng gamot na sa Madam Senyang. Yung ginamot na gamot na binigay sa akin, yung nakapagbigay ng panibagong buhay ko. Malibang sa taas, pangalawa siya Madam Senyang. Si Madam Senyang, malalabas po ako nagpapasalamat sa kanila dahil kung hindi siya, wala na ako. Baka wala si Pate, baka itong balat ko wala na, baka buto na lang. Kaya maraming salamat sa iyo, Madam. Ay, opo, malaking tulong po ni Madam Senyang po sa akin. 100% po, ako na rin yung sasagot hanggang ngayon. Basta't nabanggit si Madam Senyang. Umiyak po ako nang dahil kung hindi si Madam Senyang, namatay na itong asawa ko. Yun lang po ang mahano ko talaga. Kaya kung nababanggit talaga si Madam Senyang, umiyak po ako dahil sa binigay ng tulong sa amin. Nang dahil kung hindi si Madam Senyang talaga, baka matagal nang wala na si Alicia, yung asawa ko. Mabuti naman po, natagpuan namin noon si Madam Senyang. Pinadala po kami sa hospital sa UDMC po. Maraming pasalamat namin. Utang na libo-libo kay Madam Senyang ang nanggawa niya sa pamilya namin, pamilya ko. Opo. Yun po na nagawa niya sa amin na habang buhay po yan, hindi ko makalimutan yung ginawa niya sa amin. Hanggat kami po yung nabubuhay. Maraming salamat po kay Madam. Nang dahil po sa kanya, nalunas ang sakit ng asawa ko at hanggang ngayon malakas na rin siya. Nakakapagtulong na rin sa akin na magtinda ng gulay po namin dahil siya po ang katulong ko.
Salamat po kay Madam Sinyang. Kung hindi po si Madam Sinyang, baka po patay na ako ngayon. Labis-labis po na pagpasalamat kay Madam. Totoo po yan, lahat ng ano namin. Siya po ang nag-ano sa akin pupunta sa Maynila. Talaga po lubos-lubos natin ang pasalamat sa Madam Sinyang. Hindi si Madam Sinyang, wala po patay. Thank you po dahil nagbibigay po ng scholars si Madam Sinyang at nakapag-aral po. Dating lubak-lubak ang kalsadang ito sa Barangay Bamban na pagkaisahan ng mga residente dito na pangalanang Senyang Street sapagkat sa halip na munisipyo, si Senyang Lim ang nagkusang magpasimento. Ang school building na ito sa Mandaloy Elementary School, sariling pera ni Senyang Lim ang ginamit sa pagpapatayo. Dahil sa kanyang pagpahalaga sa edukasyon, maraming mga estudyanteng kabataan ang nakikinabang na dito. At di lang yan, dumaloy ang kuryente sa buong lugar sa tulong pa rin ng mapagkawang-gawang si Senyang. Kung ang nakaupo sana ay nakatuon sa kapakanan ng mga taga-Masinloc, di sana si Senyang ang nilalapitan ng kanyang mga kababayan. Dahil dito, hinahanap ng mga taga-Masinloc kung saan napupunta ang milyong-milyong kita ng munisipyo at wala namang nakikitang serbisyo. Tuloy, uhaw na ang mga residente dito ng pamamahalang walang korupsyon na siya namang pangakong ipaglilingkod ni Senyang Lim kung siya na ang manunungkulan at tiwala naman ang mga kasamang ito'y kanyang magagampanan. Totoo po yan. Kaya ho, sabi nga na itong grupo po namin ni Madam Senyang ay talagang nagkasama-sama po kami na ang layunin namin ay mabawasan po ang korupsyon o tunay na mawala ang korupsyon dito sa bayan ng Masinloc at maitaguyod ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ako po ay naniniwala na kung si Madam Sinyang halimbawa ang palarin na maging mayor ng bayan ng Masinloc, siguro hindi po ito malayo na mawala po ang isa sa mga problema natin, hindi lang dito po sa bayan ng Masinloc, entire the Philippines po. Opo, sa nakikita ko, hindi naman siguro lingid sa bayan ng Masinloc, sa mga tao, na nakikita naman nila kay Madam Sinyang na tumutulong sa bawat problema ng aming bayan na hindi naman nagagawa ng iba. Kaya po, sa nakikita ko, dapat talaga tulungan ng bayan ng Masinloc, lalong-lalong na ang aking kababayan para naman iboto ang aming mayor na si Madam Sinyang Lim. Opo, dahil kung hindi niya ginawa yon at hindi ginawa ng aming grupo, ako ang uunang mag-aaklas para sa ikasusulong ng aming adhikain para sa mamamayan ng Masinloc, Zambales. Opo, pagka malinis po ang namumuno at sa una pa lamang po ay magtitiwala ang ating mga investors. Hindi po tayo nangihingi ng tinatawag nating mga lagay-lagay. Siguro naman po ay marami ang mapasok na investors dito. Napakaganda po ng bayan ng Masinloc. Sa palagay ko po, dahil nakikita namin kaming mga kasama ni Madam Arsinya Halatalim, kayang-kaya niyang gawin yan. Sabi ko nga po kay Madam Arsinya Halatalim dahil pinapangako niya po naman sa publiko sa ating pamayanan sa Masinloc na pag siya ang nagwagi bilang isang alkalde ng aming bayan ng Masinloc, sinasabi niya nga po, dapat pantay-pantay ang pagtingin, binoto man siya o hindi. Dapat po yun. Kasi po, nung sumama kami sa laban ni Madam Sinyang Lim, yun po ang pinagsumpaan po namin na talagang tutulong kami at talagang zero corruption. Kasi po yan na po ang nagpapahirap ng aming bayan eh. Sa totoo lang, mahigit na 400 million ang budget ng Masinloc. Pero saan napupunta? Halos walang nakikita. Sa palagay ko siguro mangyayari dahil si Madam ay sumama sa Partido Liberal sa pangunawa po ng ating mahal na Pangulo na para po sa matuwid na daan. Doable po and workable, palagay ko po tama yan. Dahil
pagtutulungan po ng bawat isa yan, hindi lamang po ni Madam Sainyang, kundi po ng buong grupo po ni Madam Sainyang. At kami po ay naniniwala na sa national level naman po, yun pong Partido Liberal na ang slogan po ay liberal, marangal, at tungo sa isang daan na matuwid. Yan po yung pong sinusunod din po ng pamantayan po ng Partido Liberal dito po sa local level. Sakaling siya na ang manunungkulan kasama ang kanyang grupo, narito ang kanyang mga plano para sa kapakanan ng kanyang bayan. Unang-una kasi dito, ang number 1 problema rito is poverty. Kahirapan po. Bakit mahirap? Walang trabaho. Walang mapapasukan. Bakit? Walang nagtitiwala sa nakaupo. Ang unang gagawin ko pag ako po ang ibinoto nila at nagtagumpay bilang mayor, ang unang gagawin ko ay i-open ko ang Bayang Masinloc sa lahat ng gustong mamuhunan. Open sa lahat ng investor. Kung maaari nga magbigay ako ng 2 years tax holiday para lang mag-create ng job, magkaroon ng disenteng hanap buhay mga kababayan ko sa bayang ito, gagawin ko. Sa gitna ng kanyang magagandang plano sa bayan, may panawagan naman siya sa ilang sektor upang manindigan para sa pagbabago at huwag ibenta ang kanilang sagradong boto. Sa mga tricycle drivers na ginigipit dyan, mga guro, mga kapitan, mga barangay tanods at saka mga tindira sa palengke, magtiis na lang kayo, konting panahon na lang at maisasaayos na po natin ang ating bayan. Anumang biyaya na dapat mapunta sa bayang ito at sa mga tao ay dadating po sa inyo. Umasa po kayo na sana patnubayan tayo ng Panginoon na kaming mga nasa Liberal Party ay magtagumpay sa labang ito pagdating ng eleksyon. At pag tayo po ay pinalad, lahat ng problema natin sa palengke, lahat ng pang-aapi nila ay maiibisan na po at ang kahirapan. Kung siya na ang maglilingkod sa munisipyo, i-re-regulate niya ang mina sa Masinloc upang mapangalagaan ang kanilang kalikasan nang sa ganun ay lumakas din ang turismo. Wala naman po kasing minahan na pwede sa Masinloc aside from kuto. Kasi ang kuto po underground yan, hindi po masisira ang ating kabundukan. Ang sa akin po, proteksyonan ang ating kabundukan. Katulad ng Santa Rita. Dapat watershed yan. Hindi yan dapat pinuputol ng mga puno. Kaya po bumaha yung kwan dyan dahil napuputol ng mga puno. Dapat may mga lugar na mining areas, pero may lugar na hindi dapat minahin. At saka, ang Masinloc bintahe po, maganda, pwede po ang turismo rito. Pwede i-promote ang tourism dito sa bayang ito. Katulad ng kuto, maganda yung kids pool dyan. Dito yung isda namin, mangga namin, maganda. Di po ba? Maraming magandang tanawin sa bayan namin. At maraming negosyong pwedeng buksan. Bago pa man magsimula ang kampanya, humiling na ng gabay sa simbahan at sa taas ang Team Senyang Lim. At para sa mga taga Masinloc na nais paghandugan ni Senyang Lim at ng kanyang grupo ng sinsero at may respetong paglilingkod, narito ang kanyang mensahe. Ang gusto ko ipaabot sa mga kababayan ko, pinakita ko na ang pagmamahal sa kanila kahit hindi ako nakaupo. Ipinadama ko ang pakikiramay kung kailangan nila ako, nandyan ako. Ang gusto ko lang sana mangyari sa bayang ito, magkaroon sila, mahalin nila ang kanilang sarili. Ipakita nila na kahit mahirap sila, anumang katayuan nila sa buhay, sila ay may dignidad, may sariling isip. Na sa pagdating ng eleksyon ito ay tumindig sila. Manindigan sila ng hindi natatakot. Dahil ito na ang, pag nagkamali pa sila rito, ito na yung sinasabi nilang taya-bato, last card ng bayan na Masinloc, na wala nang titindig sa bayang ito kung hindi pa sila magkakaisa.
Dahil ang nakataya rito, ang isinusugal nila rito ay kinabukasan ng anak nila at susunod pang henerasyon. Vox Populi, Vox Dei. Ang tinig daw ng tao ay tinig ng Diyos. Kaya't marapat lamang na irespeto anuman ang desisyon ng taong bayan sa darating na halalan. Sa bawat isyung aking iniuulat, mahalaga ang kapakanan ng bayan at ang makapagbigay ng tamang kaalaman. Ako po si Errol Dacame at yan ang aking special report.